Shalom, shalom mga kapatid. Isang pinagparang araw sa ating lahat. Hello. At isang pinagpala at ligtas na araw. Narito na naman tayo ngayon sa ating preaching in the wilderness series, kung saan binabasa natin ang ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga katolikong simbahan. At binibigyan natin ito ng kakaunting pagdinilay. At from time to time ay nagbabahagi din tayo ng ating patungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. At inahog natin itong preaching in the wilderness series sapagkat bagamat napakalawang ng TikTok, yet hindi natin makasigurado na marami ang makikinig sa atin. So that is why. We are claiming the word of the Bible sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5, that the weapon of our warfare are not of flesh, but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God. So, yan mga kapatid. And we pray na nawaligtas tayong lahat kasama ng ating mga mahal sa buhay at pati ang ating mga ari-arian at mayroon tayong magandang kalusugan in the name of the Lord Jesus Christ. Okay? So the gospel of today is taken from the gospel according to St. Luke chapter 9 verses 57 to 62. Glory to you, Lord. As they were proceeding on their journey, someone said to him, "I will follow you wherever you go." Jesus answered him, "Foxes have dens and birds of the sky have nests, but the Son of Man has nowhere to rest his head." And to another he said, "Follow me." But he replied, "Lord, let me go first and bury my father." But he answered him, "Let the dead bury their dead, but you go and proclaim the kingdom of God." And another said, "I will follow you, Lord, but first let me say farewell to my family at home." To him, Jesus said, "No one who sets a hand to the plow and looks to what was left behind is fit for the kingdom of God." The gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Yan, yung mga ilyong ngayon, mga kapatid, ang patungkol sa pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Ang title nga dito is The Would-Be Followers of Jesus Christ. The would-be followers of Jesus. Yung mga supposed na susunod sa Kanya. Ayan. Okay, binabati natin si Brother Romy, si Mr. Potato, yung mga kapwa nating Katoliko na sumusuporta sa atin from time to time, yung sumusilip sa atin. So, shalom po. Good morning sa ating lahat. Okay. Yan. Jan Lloyd Gordeta, si Royal Pendekito, Habibi, Asuncion, si Because You and Me, Pauline, Mari, Yani, mga dumaan. Okay, so shalom and God bless sa inyong lahat, mga kapatid. Okay, the would-be followers of Jesus. So, as they were proceeding on their journey, someone said to him, "I will follow you wherever you go." Jesus answered him, "Foxes have dens and birds of the sky have nests, but the Son of Man has nowhere to rest his head." So, hindi natin alam kung tumuloy pa itong sumunod sa Panginoon. Kasi, kaagad sinabi ng Panginoon yung magiging consequence ng pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Di ba? So, kahit doon sa Matthew 16, di ba sinabi na rin ng Panginoon doon, "If you want to follow me, take up your cross and follow me." Di ba? So, mabigat, mga kapatid. So, hindi natin alam kung itong unang tao na ito na nagsabi sa Panginoon na susunod sa Kanya ay nagpapatuloy pa rin. So, kasi ang kaagad na binungad ng Panginoon, Jesus answered him, "Foxes have dens." Mabuti pa yung mga fox, may lungga. Birds of the sky have nests, may mga pugad, yung mga ibon. But the Son of Man is nowhere to rest his head. So,
ang Panginoong Kristo. Wala silang sa kanilang paglalakbay kung saan sila mabutan ng gabi, pwede silang matulog sa kung saan-saan. So wala ka namang daladalang unan. Nasagwa naman na habang nagbi-mission kami, daladala kang unan. Sa amin dati sa probinsya, kapag matulog kami, ang tinutulugan ng pinakauna namin is yung kahoy na malaki, yung sangang pinutol na malaki. O di kaya yung sako mo na pinapansapin mo sa likod ng kalabaw. Yun lang. So ang hirap. Siguro itong una na ito hindi na tumuloy. So ganun, sa pagsunod sa Panginoon is not a bed of roses. Maliban kung ang pakikinggan mo yung mga pastor na mga separated brethren natin na kapag sumunod ka raw sa Panginoong Jesucristo ay wala kang hirap na daranasan. That is wrong. Yung mga prosperity gospel preacher. Pero ito mismo, ang Panginoong Jesucristo mismo nagsabi. At maging doon sa Matthew 16, di ba? Na if you want to follow me, take off your cross. And then sinabi din sa Matthew chapter 7, verse 13, ang daan patungo sa Diyos or ang landas patungo sa Panginoon is makipot at mas pinipili ng tao maluwag na daanan. Nakalagay dyan sa Matthew 7:13, mga kapatid. Nga, diba, sinabi rin doon ng Panginoon doon sa mayaman, isang mayaman na Panginoon, anong dapat kong gawin para makapasok sa kaharian ng langit? Anong sabi ng Panginoon? Sabi niya, sundin mo kautusan. You need to do something. Mahirap yun, ha? Love your enemy. Magpatawad ka. Di ba? Mahirap yun, mga kapatid. Sabi niya, then later on, sinabi ng Panginoon, it is easier for a camel to go through a narrow door than for a rich man. Narrow door. Narrow door. So, hirap. Hindi siya easy gulaki. Kaya hindi yung sinasabi ng mga prosperity gospel preacher na kapag sumunod ka sa Panginoon ay wala kang hirap na daranasan. That is false. Because the Lord Himself said na kapag sumunod tayo sa Kanya ay talagang mahirap. Take up your cross and follow me. Kapag magpasan ka ba ng cross, hindi ka mahirapan, hindi ka ba mamibigatan? Nung nagpasan ng Panginoon Kristo ng cross mapunta sa Kalbaryo, okay lang ba sa Kanya? Di ba? Nadapa siya. Okay. So sa pagsunod natin sa Panginoon, ganun din mga kapatid. Kaya nga itong sinabi kaagad ng Panginoon dito sa Luke chapter 9, verses 57 to 62, na yung unang bungad niya sa gustong sumunod sa Kanya, foxes have holes, birds has nest. Pero yung anak ng tao, ang Panginoon Jesucristo, ang tinutukoy niya, ay wala man lang mapaglagyan ng kanyang ulo. Kasi kapag nagmi-mission ka, talaga napakahirap. Ito kami, meron kaming yung mga pari namin dito, they are missionary or servants of the divine providence. Mapalad o masaya yung dito na-assign sa parokya namin. O kahit dito dati, hindi rin naman maganda kasi may mga lugar na bahain. Dati naabutan nila ng bago pa, yung lugar namin ay binabaha. May mga community silang pinupuntahan na binabangka pa. Naguhubad sila ng sapatos. Ang baho ng basura, lubak-lubak ng kalsada, naranasan nila yun. Meron kaming kilalang pare na pinuntahan namin nung nakalipas na buwan. Ay abay, kapag mag-mission siya nakamotor, minsan maglalakad sila sa mga kabundukan para makarating sa mga community. You see? Meron kaming yung missionary na mga pare namin na nasa dito sa parokya namin, may mga kasamahan sila na pareho silang congregation doon sa Davao. Nakamotor sila, yung layo-layo na pinupuntahan. Ay yung mga kalsada ay hindi pa talaga kalsada na katulad dito sa atin. Kasi wala silang kalsada doon. Kasi natural, kinakurakot pa paano magkatpasada. So bundok yung mga pinupuntahan ng kapatid. Ang hirap. So ganoon sa pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Pero ang pangako ng Panginoon na itong sinasabi dito sa 1 Peter chapter, sa James muna, sa Santiago, ito mga kapatid, sa Santiago,
Ang sabi niya. Ibig sabihin, sa pagsunod natin sa Panginoong Jesucristo, it's not a bed of roses. Ito sabi dito sa James, mga kapatid, sa Santiago, chapter 1. Ito, sabi. Okay. James chapter 1 verse 2, Santiago chapter 1 verse 2. Mga kapatid, maggalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ng mga pagsubok na yan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. You see? Okay. Mga kapatid, maggalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. So may pagsubok, mga kapatid. Sa English, ang nakalagay dito, a little while, mga kapatid. Ito sabi sa James chapter 1, verse 2. Buksan niyo po sa Bible niyo dyan, ha. Yung Bible dapat is Bible talaga, hindi lang yung book, Bible app. Sabi dito, consider it all joy, my brothers, when you encounter various trials. For you know that the testing of your faith produces perseverance, and let perseverance be perfect so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Okay? So, sa pagsunod sa Panginoong Jesucristo, may pagsubok talaga, mga kapatid. Kaya hindi pwede sabihin na kapag sumunod tayo sa Panginoon, walang pagsubok. That is not true. Okay. Ito sabi pa ito sa 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7. Sabi rito, in this you rejoice, though now for a little while, you may have to suffer various trials, so that the genuineness of your faith, more precious than gold that is perishable, even though tested by fire, may prove to be for praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. So sa pagsunod natin sa Panginoong Jesucristo, mga kapatid, may mga pagsubok. Hindi ka exempted. Lalo na kung try mo, di ba, maraming mga tao na, bakit nung hindi pa ako nag-serve sa Panginoon, parang hindi naman ganito kadaming pagsubok. Bakit ngayon, nung sumunod ako, bakit ang daming pagsubok? Ito yung sinabi kanina, James chapter 1 verse 2, at saka itong 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7, mga kapatid. This is a testing of our faith. This is a purification of our faith. Nasa pagsunod namin sa Panginoon is meron talaga tayong daranasin. Kaya nga yung unang nagsabi sa Panginoon, susunod siya sa Panginoon. Pero nung sinabi ng Panginoon na paxes of holes, bird's nest, hindi ko lang alam kung nagbago siya ng isip o nagpatuloy pa siya ng pag-iisip ng pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Then ang pangalawa, di ba, nung sinasabi niya? Kaya nga yung pangalawa, ito na yung statement, mga kapatid. Sabi niya, punta natin yung pangalawang statement ng isa. Kasi narinig niyo na yung sinabi ng Panginoon. Paxes of holes, bird's nest. Then ito yung kasunod, sabi niya. And to another, he said, follow me. Ang Panginoong Jesucristo na nagyaya. Kasi yung una, siya mismo nag-volunteer na susunod siya sa Panginoon. Pero yung isa, pangalawa, ang Panginoon na nagyaya. Follow me. Okay? Follow me. Ano sabi nung, ang sagot pero sumagot But he replied, Lord, let me go first and bury my father. But he answered, let the dead bury the dead. But you go and proclaim the kingdom of God. So naghanap na ng alibay na ililibing ko muna yung tatay ko. So hayaan mo na muna yung patay na ilibing niya yung sarili ang kanyang patay. You see? So nung narinig niya yung statement ng Panginoon, nagdalawang isip na siya. Nagpaalam mo na daw siya, ililibing daw muna niya yung kanyang magulang na patay. Okay? And then yung pangatlo, and another said, I will follow you, Lord. But first, let me say farewell to my family at home. Okay. Pero sabi ng Panginoon,
No one who sets a hand to the plow and looks to what was left behind is fit for the kingdom of God. So, kinumpara ng Panginoon sa pag-aararo na kapag sumusunod ka sa Panginoon pero palingon-lingon ka, ay hindi ka karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Kasi alam mo yung kami na mga magsasaka na wala namang ano yan, plat, wala namang lat, o wala namang ano yan, wala namang tali yan. Kapag nag-aararo ka, kailangan, pag mag-aararo ka, ano lang, tansyahan lang yan. Kailangan nakadirect ka doon. Kasi kung hindi ka nakatingin sa unahan, ang tendency, baka hindi mo alam, lingon ka ng lingon kung saan na pupunta yung kalabaw mo. So, ang tendency, ang direction mo is magulo. To the same way, na kapag sumusunod tayo sa Panginoon, tapos may tinitingnan pa tayo sa likod natin, or hindi ka nakapokus sa Panginoon, so ang sabi dito ng Panginoon, we are not worthy or we are not fit in the kingdom of God. Kaya kailangan nakapokus sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, singit na natin to. Ito yung halimbawa niyan, itong halimbawa. I-concretize natin yung example. Sumusunod ka sa Panginoon. Sinasabi natin nananampalataya na tayo sa Panginoon. Yet, we are still holding on dun sa mga superstitious beliefs. Then you are not fit to the kingdom of God. Mananampalataya na tayo. Sinasabi natin, nagtitiwala natin tayo sa Panginoon, yet we are still holding on sa mga superstitious beliefs. Instead na pumunta ka sa Catholic exorcist, doon ka pumunta sa albularyo. Di ba? That is not fit to the kingdom of God. That is not, you are not fit with the Lord Jesus Christ. Sumusunod na tayo sa Kanya. Naniniwala na tayo sa Kanya. Sumasampalataya na tayo sa Kanya. Yet, we are still holding on to those things. Sumasampalataya ka na sa Kanya. Pero may extra, may mga habak-habak ka pa rin. Especially sa atin sa Catholic. Marami mga Katoliko, pero may mga habak-habak. Ibig sabihin, you are not totally na nakaangkla sa Panginoon. Kasi meron ka pang pinagkukuhanan pa ng other source mo eh. Ibig sabihin that is, kumbaga parang, yun yung kalintulad dito. Para ka nag-aararo, nalilingon-lingon ka pa rin. Hindi ka nakapokus sa Panginoong Jesucristo. Yun yung halimbawa, mga kapatid. That marami sa atin until now, nakakalungkot, na sumusunod na sa Panginoong Jesucristo. Pero, ano pa rin, yung binabalikan pa rin yung dating buhay. Yung dating makamundo, mahilig pa rin sa mga bagay-bagay sa mundo. Ang lakas pa rin uminom. Ang lakas pa rin uminom. Hindi ko sinasabi na ang lakas pa rin uminom. Ako umiinom ako, mga kapatid. Pero, hindi ako nagsasarili. Hindi rin siguro mabibilang. Pero never ako nagsigarilyo. Kahit in my young age, hindi ako nagsigarilyo. Of course, marami akong kasalanan nagawa na maliban doon sa mga bagay-bagay sa mga bagay-bagay maliban sa sigarilyo. Hindi talaga ako nagsigarilyo ako kasi natikman ko rin. Pero never ako nakapag-marijuana or drugs, whatever. Pero of course, sasabihin ko sa inyo, at my elementary age, na-expose ako sa pornography. Yun, napakadelikado, mga kapatid. Ang hirap makawala dyan. Kaya as much as possible, yung mga anak nyo, na huwag ma-expose yan. Kapag ma-expose yung mga anak nyo, you need to pray for them for deliverance kasi magiging tatak yan at grabing magiging bahid yan sa buhay nila. So, sumusunod na tayo sa Panginoong Jesucristo pero binabalik-balikan pa rin natin yung luma nating pamumuhay. Samantala, sinasabi sa banal na kasulatan, mga kapatid,
Ito sabi dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. Old things are passed away. Behold, old things become new. Kung totoo na talaga tayong nagkipag-isa sa Panginoon, dapat tinatakwil natin talaga yung luma nating pamumuhay. Especially sa atin, lalo na sa ating mga Katoliko, na although meron pa rin ibang mga sekta na kahit napunta na sa ibang sekta ay nananangan pa rin sa superstition. Di ba? Nananangan pa rin sa superstition. Especially sa atin, na marami mga Katoliko. Marami pa rin marami pa rin sa atin na yun nga, pinaka-worst talaga until now. Yung superstition, lalo na sa patay. Yung mga superstition ngayon, lalo na sa patay, nanganganak. Ngayon, ang isasasabi ko dati sa kamag-anak ng wife ko, nung nakaburol yung magulang nila, sabi ko, sino yung paniniwalaan natin? Yung salita ng Diyos o salita nung magulang natin na nagpasa sa atin ng ganyang klaseng paniniwala na hindi naman totoo? Kalimitan, bakit nasusunod yung mga superstitious belief? Sinusunod natin yung mga superstitious belief because doon sa kaakibat na consequences. Na kapag ginawa mo yan, ganito mangyayari. So, natatakot tayo doon. Pero let us remember, mga kapatid, our life depends in the hands of God. Ang Diyos ang nagbibigay ng buhay. Ang Diyos din ang maaring kumuha ng ating buhay sapagkat siya ang nagmamayari nito. Ang buhay natin maaring mawala sa atin kung ipahintulutan ng Panginoon na kukunin ito sa atin. Di ba? Example kay Job. Nagpaalam pa ang demonyo bago niya i-harm si Job. Okay? Doon sa prayer ni Hannah. Doon sa ang prayer ni Hannah sa 1 Samuel chapter 2. Panginoon, maari mo kaming patayin, maari mo kaming buhayin. So therefore, hindi yung consequences na sinasabi ng mga ninuno natin na pinapasa-pasa ang magiging dahilan kung sakaling hindi mo sinunod yung superstition na yon, ay walang mangyari sa iyo. Bakit? Ang Diyos yung nagbibigay ng buhay. Siya yung may hawak ng ating buhay. Siya yung may-ari ng ating buhay. Kung hindi mo yung sinunod yung superstition, walang mangyari sa iyo. Maliban, kung hindi ka na mamuhay sa grasya ng Diyos, you are not in a state of grace. Rather, you are in a state of sin. Kaya kapag hindi mo sinusunod yung mga consequences ng mga superstition, talagang nangyayari sa iyo. Bakit? Kasi sumpa yun eh. Curse yun eh. Spoken word yun eh. Spell yun eh. Kaya kung hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos, marami, of course, kaya sila natatakot, nangyayari yun kasi hindi nga sila namumuhay ayon doon sa grasya ng Diyos. So yung curse doon, behind those superstition, nagkakaroon ng effect sa kanila. Pero samantala, mga kapatid, kapag nasa grasya ka ng Panginoon, you are protected by the Lord Himself. Sa Proverbs 26 verse 2, anong nakalagay dyan sa Tagalog? Ang ganda pakinggan, mga kapatid. Kayo yung mga spell, mga curse, mga witchcraft, hindi yan makaano sa iyo, hindi yan makaka-epekto sa iyo kung you are in the state of grace and you are not in a state of sin. Okay, dito sa Proverbs, mga kapatid, basahin nyo, 26 verse 2. Ang ganda ng pagkasabi dito, sabi dito, ang sumpang di nararapat ay hindi tatalab, tulad lamang ito ng ibong hindi dumadapo, lilipad-lipad. So you see, if you are living in obedience to the Lord protect you from all those curses, mga spells na yun, mga witchcraft na yun, mga kulam-kulam, barang-barang, and even those sa mga consequences ng sinasabing superstition. Most of the time kasi parang nagkakaroon ng katotohanan eh.
kung you are not living in a state of grace, mga kapatid. Pero kung namumuhay ka ayon sa biyaya ng Panginoon, sa grasya ng Panginoon, nagkukumpisal ka, nagsisimba ka, nagpapatawad ka, minamahal mo ang Panginoon, the Lord will protect you. At ito yung sinasabi nga sa Proverbs 26 verses, Tagalog, ang ganda ngayon. Ang sumpang di narapat ay hindi tatalab, tulad lamang ang ibong di hindi dumadapo, dilipad-lipad. So you see, kahit doon sa numbers, dito sa bilang, mga kapatid, dito sa bilang, okay, dito si Balak, si Balaam, Propeta Balaam, hinire siya ni Haring Balak para, kaya si Balak talaga, masama talaga yan. Si Balak, hinire si Balaam, Propeta Balaam, para i-curse ang bayang Israel passing through his territory. Nagbayad siya. Okay, sabi dito, take note, mga kapatid. Ilang beses palipat-lipat si Balaam, hindi niya ma-curse ang bayang Israel. Okay. Dito sa verse, umpisa natin sa verse 7. Numbers 23 verse 7, bilang 23:7. Binigkas niya ang ganitong orakulo mula sa Aram, bulubundukin sa silangan. Ipinatawag ako ni Balak na hari ng Moab. Ang sabi niya sa akin, halika't si Jacob ay iyong sumpain. Halika't itakwil mo ang bansang Israel. Okay. Verse 8, ano sabi? Ngunit paanong susumpain ang pinagpala ng Diyos? Paano ko itatakwil ang kanyang kinupkup? You see, if God bless you, who can reverse that blessings? Who can curse you? Diba? Who can inflict witchcraft upon you? Who can inflict yung black magic in you? Who can inflict spell in you if you are being blessed by the Lord? You see? Proverbs 26 verse 2 at saka itong Numbers 23 verse 8. Mga kapatid. And we overcame because of the blood of the Lamb. Diba? Sa Revelation. Okay. So why afraid? Why afraid of those superstition? Kaya ang sabi dito ng Panginoon, lastly, mga kapatid, okay, na sa pagsunod natin sa Kanya, dapat no one who sets a hand to the plow and looks to what was left behind, fit for the kingdom of God. Kapag, kasi sa amin dati sa probinsya, nina-hire kami, nag-aararo kami sa mga may-ari ng mga malalapad na lupain. Kapag nag-araro ka, lingon ka ng lingon, magagalit sa iyo yung may-ari. Bakit? Kasi sigurado, sure ang may-ari na magiging topsy-turvy. Topsy-turvy ang araro mo. Kasi you are not nakapokus sa unahan. The same with sa ating pagsunod sa Panginoong Jesucristo, na hindi tayo nakapokus sa Kanya, lingon pa rin tayo ng lingon sa dati nating buhay, hindi magiging maayos yung direction natin. If we want to follow the Lord, let us focus on Him. Ito sinasabi sa Hebrew chapter 1, di ba? Hebrew chapter 1 verse hanapin natin, Hebrew. Looking unto Jesus, the author and perfecter and finisher and perfecter of our faith. Okay, hanapin natin sa Hebrew chapter 1, mga kapatid. Yun yung sinasabi sa Hebrew, mga kapatid. Dapat nakatutok tayo sa Kanya. Or else, lingon-lingon pa rin tayo, tinitingnan pa rin natin yung nakaraan natin, tinitingnan pa rin natin yung likuran natin, hindi magiging maayos yung direction natin. Topsy-turvy. Okay. So, Hebrew chapter 1. Okay.
Chapter 11 pa mga kapatid. Chapter 11 pa lang. Ito. So yun, looking unto Jesus, sa King James Version kasi yun ang hanapin natin mga kapatid. Looking unto Jesus, the author and perfecter of our faith. Sino nakalala nun? Okay. Hebrews chapter 12, verse 2 mga kapatid. Yung sinasabi, looking unto Jesus, the author and perfecter of our faith. So hindi na. Hindi na dapat tayo nakalingon-lingon doon. Kahit si San Pablo dito sa Philippians chapter 2. Anong sinasabi ni San Pablo? Sa Philippians, tingnan natin kung sa Philippians chapter 2 ba. Chapter 1. Okay. Philippians pala mga kapatid. Philippians chapter 3. Ito. Philippians chapter 3, verse verse 13. Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na natupad ko na mga bagay nito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang hinaharap. So, ibig sabihin, nakafocus na si San Pablo sa kung ano yung present ngayon. Nililimot na yung nakaraan. So, the same with sa pagsunod natin sa Panginoong Kristo is dapat nakafocus na tayo sa Kanya. Siguro umpisahan natin na lalong tayo ng mga Katoliko. I'm talking to my fellow Catholics. Na ang sundin natin yung Word of God. Huwag yung mga salita ng mga magulang natin na superstition na hindi naman nakalagay sa banal na kasulatan. Hindi naman yan oral tradition ng simbahan. Kung oral tradition ng simbahan yan, sundin natin. Kasi nakalagay yun sa Bible.
2 Thessalonians chapter 2 verse 15 and 1 Corinthians chapter 11 verse 2. Pero kung oral tradition lang yan ng mga tao na hindi naman talaga inaaprubahan ng simbahan, bakit natin susundin? Ang susundin natin kung ano yung tinuturo ng simbahan. At alam natin, mga kapatid, na yung mga superstitious belief na yan is contrary to what the church teaches. Basahin nyo sa Catechism of the Catholic Church to 116 hanggang to 117. And then doon sa Mariana na to 138, ang superstition is a departure from the worship of true God. So, ang patuloy mong pananangan sa superstition ay tumantalikod ka sa totoong pagsamba sa Diyos. So, kaya nga, sinasabi ng Panginoong Jesucristo dito, kapag hindi pa rin tayo nakapokus sa hinaharap, sa ating unahan, sa ating Panginoong Jesucristo, ay para tayong mga nag-aararo, natitingin-tingin sa likod, at hindi tayo karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. So that is by now, mga kapatid. Shalom. Maraming salamat sa mga nag-likes at sa mga nag-tap ng screen at maging hindi man nag-tap ng screen, mga kapatid. At entrust natin ang ating buhay sa Panginoon. Huwag sa kung ano-ano yung sinasabi ng mga panggulang natin na pinapasa-pasa na hindi naman nakabase sa katuruan ng simbahan, na hindi naman nakabase sa sinasabi ng banal na kasulatan. Let us look forward to our Lord Jesus Christ, mga kapatid. So that is by now. Shalom, mga kapatid, and may God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito.